Shalom Alaikum. Shalom mga kapatid. Isang pinagpalang araw ng Biyernes. So, ang background natin ngayon ay galing ito kay Bishop Ambo David. Si Cardinal Ambo David. Isa sa picture niya na pinicturean niya doon sa Vatican, doon sa Sistine, loob daw ito ng Sistine Chapel. So, nandito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Of course, batiin muna natin yung ating mga matatanda ng iglesia. Si Brother Joseph John Quijano, si Kuya Robin Nunez, si Mr. of Faith, at yung mga si Pablo, at ayan, si Mabs, yung mga followers natin, at yung mga most of the time ay sumasama sila sa atin sa ating ginagawa sa ating Preaching in the Wilderness series. So, shalom sa inyong lahat mga kapatid, maging sa mga kapwa natin, mga separated brethren natin na from time to time ay dumadaan at kuminsan nakikisalamuhan sa atin. So, before we will start, let us pray this prayer to the Holy Spirit. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Holy Spirit, you are the third person of the Blessed Trinity. You are the Spirit of truth, love, and holiness, proceeding from the Father and the Son, unequal to them in all things. I adore you and love you with all my heart. Teach me to know and to seek God, by whom and for whom I was created. Fill my heart with a holy fear and a great love for Him. Give me compunction and patience, and do not let me fall into sin. Increase faith, hope, and charity in me, and bring forth in me all the virtues proper to my state of life. Help me to grow in the 4 cardinal virtues, your 7 gifts, and your 12 fruits. Make me a faithful follower of Jesus, an obedient child of the church, and a help to my neighbor. Give me the grace to keep the commandments and to receive the sacraments worthily. Raise me to holiness in the state of life to which you have called me, and lead me through a happy death to everlasting life through Jesus Christ our Lord. Amen. Then in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Shalom. Pinagpalang araw ng Biyernes muli mga kapatid. Okay. So, okay. Yan. Amen. Si Ceci Marie. Ayan. Ang prayer natin ay kinuha natin sa catholic.org. Ayan. Okay. So, si Kevin Chester 38. Ayan. Okay. So, ang gospel natin today, the gospel of the Lord is taken from the gospel according to St. John, chapter 16, verses 20 to 23. Glory to you, Lord. Amen, amen. I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. When a woman is in labor, she is in anguish because her hour has arrived. But when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy that a child has been born into the world. So you also are now in anguish, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you. On that day, you will not question me about anything. Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. So, ang background ng sinasabi ng Panginoon, it is because He is saying this because He will
he will be sentenced to death, mga kapatid. Then after that, on the third day, he will rise again. As it was also discussed yesterday in the Gospel, in Luke chapter 24, mga kapatid, kahapon, the Gospel of yesterday. So, the Lord is saying na magkakaroon ng kalungkutan yung mga alagad. As a matter of fact, natakot sila. Kasi kung babalikan natin yung kwento na sa tuwing sasabihin ng Panginoon na siya ay pupunta sa Jerusalem para magpakasakit o parusahan hanggang sa mamatay, ang naalaala lamang ng mga alagad is yung ihahagupitin siya, papatayin siya. Pero yung later part na sinasabi ng Panginoon na muli siyang mabubuhay, tila baga hindi nila pinapansin. So ang nakikita lamang nila is magsasuffer ang Panginoon at mamamatay. Kung babalikan natin yung mga previous readings, mga kapatid, yung mga previous part ng Gospel, kung titingnan natin yon. Kasi 3 beses sinabi ng Panginoon yun na mamamatay siya, pupunta siya sa Jerusalem, magpapakasakit siya. Pero on the third day, he will rise again. So ang nakikita lamang ng kanyang mga lagad or ang binibigyan lamang nila ng pansin or ang naha-highlight lamang sa kanilang isipan is yung kamatayan ng Panginoon. But his resurrection ay hindi nila pinapansin. Kaya dito, sabi ng Panginoon, you will feel with anguish, malulungkot kayo, while the world rejoices. So, alam naman natin, nagbunyi yung mga, lalo na yung mga eskriba at mga paraseyo, sapagkat akala nila, kapag ang Panginoong Hesukristo ang nag-establish ng kanyang kaharian doon sa Jerusalem, agawin niya sa kamay ng mga Romano ay mawawalan na sila ng pwesto. Kasi alam ng Panginoon na sila ay corrupt. At makikita naman natin yan doon sa Matthew chapter 23 na kung saan ay tinuligsa sila ng Panginoon. So, nagalak ang sanlibutan and the world rejoices. Kasi ang akala nila, the Lord Jesus Christ is just pretending to be the Messiah. Hindi lang kasi nag-fit yung expectation ng mga Hudyo sa Messiah na darating. Ang Messiah na darating sa kanila is, ang expectation nila is a Messiah, a conquering Messiah, a warrior, a triumphant Messiah na greater than David. Pero ang sabi nga ng banal na kasulatan, iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Yan yung sinasabi doon, mga kapatid, na ang paraan ng Diyos ay kakaiba sa paraan natin. As a matter of fact, bago pa man lumating ang Panginoong Jesucristo, ang papaano na ipanganganak siya ng isang birhen, inihula na siya ay prinsipe ng kapayapaan, walang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, dakilang tagapayo, ay inihula din kung saan siya ipanganganak sa Bethlehem, Micah chapter 5, verse 1 and 2, at magmumula siya sa angkan ni David, inihula din, 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 14, and then, inihula din, pati yung, kahit yung pagsakay niya sa asno, Zechariah chapter 9, verse 9, at maging yung kanyang suffering ay inihula mismo ng Messianic prophet na si Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 53. So dito, kaya sinasabi ng Panginoon na you will feel, okay, balikan natin. Amen, amen, I say you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. Yung grief will become joy kasi, mga kapatid, after 3 days, the Lord Jesus Christ has been resurrected. Ayan nga, ayan ngayon, di ba? Ito yung sinasabi niya sa kanyang alagad. And then, sabi niya, when a woman is in labor, she
is in anguish because her hour has arrived, but when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy that a child has been born unto the world. So, yun yung paghahambing ng Panginoon, parang ang kalungkutan natin. Ang kalungkutan ng kanyang mga lagad is parang katulad ng isang babaeng manganganak. Kasi, di ba, kapag nasa labor ang babae, nagli-labor siya, manganganak siya, ito, testimony ito ng mga kababaihan or even ng mga nakakasaksi ay minumura nila yung kanilang asawa. Minumura nila yung kanilang asawa daw, nagagalit talagang. Pero after the birth ng kanilang sanggol, ng kanilang supling, ay masaya na sila at nalilimutan na nila yung sakit na kanilang naranasan. So yan yung parang birth pangs, yung tinatawag na joy after the birth pangs, na hindi mo na pinansin yung how many hour of labor. Hindi na pinansin yun. Kaya nga, hindi na ako ulit, sabi nung babae. Hindi na ako ulit. Ganito pala. Hanggang sa, actually, dumami pa yung kanilang anak. So, yung joy after the birth pangs, parang yun yung paghahambing ng Panginoon na after these sufferings, after this mourning, after this pain, you will rejoice. Kasi yun nga, nabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo. So that is the birth pangs. That is the joy after the birth pangs, after the labor. Kahit yun nga, yung mga magulang, kahit yung asawa, yung babae mismo, nung makita niya na yung anak niya ay hindi niya na naalaala yung sakit na kanyang naranasan. Ang kanyang tinitingnan na lang ay yung galak at tuwa na kung saan nakita niya na yung kanyang pinaghirapan, ang kanyang anak. So, ang pinaka-example nito, isa sa mga example nito mga kapatid, is yung sinasabi ng Romans chapter 8, na sinasabi doon na ang ating pagtitiis sa kasalukuyan ay pansamantala lamang. Sapagkat ang ating paninirahan sa daigdig nito ay pansamantala lamang. At yan naman ay sinasabi sa Philippians chapter 3 verse 20, mga kapatid. Nasabi dito sa Philippians chapter 3 verse 20 na itong sufferings natin, pwede natin mai-relate dito sa gospel ngayon, that these sufferings that we are undertaking now, or we are undergoing through na right now, is pansamantala lamang, mga kapatid. Kasi ang ating buhay dito sa daigdig ay pansamantala lamang at hindi tayo pamamalagian dito. At yan naman po ay sinasabi sa banal na kasulatan dito sa Philippians chapter 3 verse 20, mga kapatid. At yan naman ang pinanampalatayaan natin ng mga Katoliko. Ang sabi dito in Philippians chapter 3 verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. So you see, ang ating talagang totoong tahanan ay ang langit kasama ang Diyos. So, what we are going through right now in this world ay pansamantala lamang, mga kapatid. At maging sa Old Testament, doon sa panalangin ni King David, doon sa 1 Chronicle chapter 29 verse 13, maging si King David na hari at nagtataglay ng maraming kayamanan, ay kahit sa kanyang panalangin ay kinilala niya na they are just passing through in this world. Okay? So, 1 Chronicles 29 verse 15. Ito sinasabi basahin natin. So, ang sabi rito, tulad ng aming mga ninuno, kami ngay mga dayuhan
at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. So you see. So yun, na yung ebanghelyo ngayon, pwede natin ma-relate dito na yung sufferings natin ngayon, na yung mga daranasan natin ngayon is pansamantala lamang sapagkat hindi tayo pamalagian sa daigdig na ito. Diba? Kahit sa ating kasalukuyan may mga tao pa rin nabubuhay until 120 or 110. Pero after that, mamamatay pa rin sila. At yan naman ay sinasabi sa banal na kasulatan dito sa mga Ngaral chapter 12 verse 1 to 7. Ayan din yung binasa din natin to kahapon, mga kapatid. Sabi dito sa mga Ngaral chapter 12 na sabi dito na kaya nga since na temporary lamang tayo dito sa daigdig dito, dapat natin siyang alalahanin at our very young age. Hindi na natin hintayin pa yung mga panahon na ganito. Sabi dito, alalahanin mo ang iyong manilikha sa panahon ng iyong kabataan. Yan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay, alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod, alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Okay? Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan na tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon, o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon di ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagdanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Verse 6, darating ang araw na malalagot ang tadikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto, babagsak ito at madudurog. Darating ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Verse 7, yung mga kapatid. Mga Ngaral chapter 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang iyong katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So you see, ibig sabihin, let us remember the Lord bago pa man ang wakas, bago pa man ang katapusan. Kasi we are just temporary in this world. Hindi tayo panghabang buhay dito, mga kapatid. As a matter of fact, hindi ka natin alam kung tayo ngayon ay hanggang kailan ang buhay natin. Kaya nga, every day we must be grateful. Ganito ulit itong umaga nito, we must be grateful to God na nagising pa tayo. Kasi mayroon kami ditong kasamahan, dito kakilala namin, ng mga pakabait na bata, masayahin. Bata ba na kinabukasan hindi na nagulat na lang yung mga kaibigan niya. Kinabukasan wala na. Yung palasak na kasabihan, naging kwento ka na lang. Kasi nga, ang buhay natin dito pansamantala lamang. Kaya ngayong ebanghelyo ngayon, kinoconnect na lang sa ebanghelyo, the joy after the birth pangs. So there is greater joy after this journey natin dito sa mundo, mga kapatid. Kung ang journey natin sa mundo nito may saya, may lungkot, may pigati, ay doon sa piling ng Diyos ay wala na. At yan yung sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 4 na sinasabi dito, pagdating doon ay papahirin ng Panginoon ang luha sa ating mga mata. At wala na ang dating kapigatian. Sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 4. Okay. Okay, basahin natin dito sa pahayag, mga kapatid. 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat
lumipas na ang dating mga bagay. So, lumipas na yung birth pangs. The happiness of the birth of a child, yun na yung mas tiningnan ng nanay. Ganon din sa atin. Ganon din yung mga alagad ng Panginoon. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo, grabe yung kalungkutan nila, grabe yung takot nila. Pero nung nabuhay ang Panginoon at nagpakita sa kanila, nagkaroon sila ng kagalakan, nagkaroon sila ng sigla, nagkaroon sila ng hindi malirip na kagalakan sapagkat yung kanilang pagtaya, ayan, kaya nga pananampalataya, yung kanilang pagtaya ng kanilang buhay sa Panginoon ay hindi pala nonsense or hindi pala wala ng kabuluhan. Biro mo, kaya nga pananampalataya, itinaya nila yung kanilang buhay, itinaya nila yung kanilang sarili sa Panginoong Jesucristo. So, hindi nawalan ng kabuluhan yung kanilang pagtaya ng kanilang buhay sa Panginoon kasi after 3 days, nabuhay nga ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So, the joy after the birth pangs, yun yung sinasabi ng Panginoon bilang pag-amping. At nirelate nga natin, the same with our lives, na sa ating buhay dito sa daigdig, pansamantala lamang tayo dito. Yung mga sufferings natin, yung mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay ay pansamantala lamang. Kahit nga sa kalikasan, sa nature, di ba mga kapatid? Sa nature, grabe yung, halimbawa, sobrang grabe yung bagyo. Di ba? Ang lakas ng kulog, ang lakas ng kidlat. Tapos, maya-maya lang, sisikat na uli ang araw. Di ba, mga kapatid? Kaya nga yung mga foreigner dito sa atin, pinupost nila sa kanilang mga vlog na ang liwanag-liwanag, Philippine weather be like, tapos maya-maya ulan ang napakalakas. So, ganon. Ganon din sa buhay natin na yung kahit sa cycle ng araw at buwan, hindi naman puro lahat araw lang. Grabe ang init ngayon. No? Pagdating ng lalamig din, didilim, din kinabukasan, sisilay din ang araw. Kahit yan sa pagbagyo. Kaya nga mga kapatid, ang style ko sa pagbagyo, mga kapatid. Kapag bagbagyo, ay habang nagbabagyo, yung lakas ng ulan, maglalaba na ako niyan. Oo. Naglalaba ako niyan. Kasi, tapos magsampay ako. Kasi kinabukasan, alam ko, iinit yan. Maliban na may mga kasaysayan tayo na umaba yung mga halimbawa, yung mga habagat, yun yung medyo matagal na ulanan. Pero kapag bagyo lang kinabukasan, most possibly ay sisikat na yung araw. Kaya habang nagbabagyo kinabukasan, nakapaglaba na ako. O magsasampay dala ako. Matutuyo na kagad. Yan. So the same din sa buhay natin. Na yung what we are going through right now is it is all temporary. At yun yung sinabi natin kanina na ang buhay natin, even our lives here on earth are just temporary and we are just a passers-by here on earth. Katulad ng prayer ni King David sa 1 Chronicles 29:15 at saka yung sinabi ni Saint Paul sa Philippians chapter 3 verse 20 na ang langit talaga ang totoo nating tahanan. Kaya nga kung titingnan natin dito sa Romans chapter 8, makikita din natin dito yung pagkapaliwanag ni San Pablo na what we are going through right now, yung parang birth pangs natin, yung sakit natin na naranasan, ay pagdating ng araw, hindi na natin ito papansinin. Mas papansinin natin yung kagalakan after the birth pangs. Sabi rito, verse 18, Romans chapter 8, verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kalwalati ang ipapahayag sa atin balang araw. So you see, di ba? So ito yung mai-relate natin doon sa Ebanghelyo ngayon, na yung mga alagad nalungkot sila kasi sinabi ng Panginoon, mawala siya, mamamatay siya. Nalungkot siya. So kaya inihambing niya na ang
pigati ng naranasan ng nanay ay hindi na niya papansin after the child is being born. So, ang sabi rito, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil tinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa ng lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kaalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon, okay, ayan, ito. Hanggang ngayon, dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. Ayan, binanggit din dito katulad ng isang manganganak. Kasi yun nga, ang sinasabi natin kanina, yung birth pangs, habang nag-labor, hirap na hirap, pero after the birth of a child, hindi niya napansinin yung hirap na kanyang naranasan, kundi yung kagalakan na nailuwal niya na yung kanyang sanggol. Then ito, at hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi ito matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong ang aasa kung ito ay nakikita na niya. Ngunit kung maasa tayo hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon na ang buong tiyaga. You see? So, the present sufferings that we are undergoing through right now cannot be compared to the joy. But when the Lord revealed our being the children of God, yung sinasabi dito sa Romans chapter 8, verse 18 to the following verses, na inihambing din na parang katulad din ng isang babaeng mga anak. At yan din yung sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. So, kaya nga sabi dito kaya nga yung sa ating paglilingkod, sa ating sa kasalukuyan na habang tayo ay naghihintay, kaya ay naghihintay habang nabubuhay tayo, kung hanggang kailan naisin ni Lord, talagang daraan at daraan tayo sa mga pagsubok. Kasi yan naman talaga yung sinasabi sa banal na kasulatan. And then sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7, sabi niya, okay, sabi dito sabi, so verse 6, sa English natin basahin mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 1 verse 6. Buksan niyo pa sa Bible niyo. 1 Peter chapter 1 verse 6. Ang sabi dito, kita niyo na. Okay. Verse 6. In this, okay, you rejoice, although now for a little while, ayan, for a little while, sa maikling panahon, you may have to suffer, ayan, through various trials. So, sa ating pamamalagi sa daigdig na ito, ay talagang makakaranas tayo ng mga various trials. Verse 7, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. So you see? Okay. So yun mga kapatid, na sa ating pamamalagi, ay Kuya Romy, good morning. Si Kat, good morning. Sino si Kat? Okay. Ay, hindi ako pare Kat eh, like ko lang ako. Pero kung kaya nating sagutin, ay sige, pwede naman. We will try our very best with the help of the Lord. Pero like ko lang po ako kapatid Okay. Okay. So sabi dito, na habang naghihintay tayo na ihayag ng Panginoon
ang ating magiging kalalagayan pagdating ng araw ay daraan tayo sa mga pagsubok. Parang katulad daw ng ginto. Kasi ang ginto, ako nakapunta na ako sa actual na minahan, mga kapatid, sa isang maliit lang na minahan doon sa amin. Napuntahan namin dati. Kung paano ito ginagawa ay talagang, di ba, magtitipak sila sa mga bato, magtitipak sila ng mga bato, then ang bato na ito ay durugin, then after na madurog na yan, i-purify yan doon sa parang yung lagay ng biko. Yung lagay ng biko ngayon yung itim, di ba? May lagay ng biko. Yung ano yan, ang pangtahip ng bigas. Then, after that, may matitira doon ng mga maliliit na kulay dilaw, yun yung idadaan sa apoy sa salang. Then, matutunaw yun at ang matitira doon, ang lahat ng mga impurities mawala, and then ang matitira doon yung pinakaginto niya, mga kapatid. So the same with us, as we wait the Lord, as we await the Lord, we are going through a birth pangs. We are going through trials. We are going through temptations. Kaya nga doon, pagdating sa Matthew chapter 24, ang sinasabi doon na ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Diba? So, ang manatili lamang hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Kasi daraanas nga tayo, habang naghihintay tayo sa Panginoon, daranas tayo ng mga pagsubok. Kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon na pinapaunahan na tayo ng Panginoon. Ang sinasabi niya, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Basahin natin sa Matthew 24, makikita natin yung sinasabi ko. Mga kapatid. Ibig sabihin, talagang merong mga pagsubok habang naghihintay tayo sa Panginoon. Tulad ng naranasan ng mga lagad na yung context ng Ebanghelyo ngayon, the Lord Jesus Christ talking about His suffering, and then after that, He will be crucified and died. But after that, on the third day, He will rise again. Ay nagkaroon ng kagalakan na ang mga alagad. Pero sa ating kasalukuyan is we are also going through a birth pangs, like yung parang katulad ng birth pangs na when we suffer after this birth pangs, meron namang kagalakan. Katulad nung mga estudyante, di ba? Ang halimbawa niyan, mga estudyante. Hindi naman puro hirap lang ang estudyante. Of course, for 5 years, sa loob ng 5 taon, or 4 years, grabe yung struggle nila para makapagtapos sa pag-aaral. Pero after na makapagtapos na sila ng pag-aaral, andun na yung kagalakan. Di ba? Yun yung sa ating konteksto sa ngayon, dyan natin ma-relate din yung sinasabi ng Panginoon about dun sa babaeng mga anak. Then, kapag nakapagtapos ka na, nakapagtrabaho ka na, memory na lang yun. Memory na lang yung naranasan mo dati. Di ba? Memory na lang. Yung sa asawa ko, na nag-working student siya. Accountancy siya. Accountant yung ano niya. Ang hirap. Talagang working student. Ang hirap talaga. May pre-board bago ka makapagpatuloy ng accountancy. Kung magbagsak ka sa pre-board, then ikukuhan ng school, you need to shift to other course. Okay. Sa amin din dati, yung birth pangs namin, yung suffering talaga namin bago kami makaano is yung mag-aaral kami, alalakarin namin every day for about 4 kilometers or more. Every day yun, uwian, maghapon. High school. Ang elementary kasi may elementary school sa amin. Pero nung high school kami, ay every day yan. Nung nagkataon baha, June, di ba? Usually June, ulan na yan, baha na yan ang ilog sa amin ay napakalawak. Mga more than siguro almost 1 kilometer wide or less than that. Ngayon kapag bumaha yan, napakalawak. So, nung panahon na yun, hapon na, natural, uwian na mga 6 na siguro yun. Ako ang pasimuno, ang ginagawa namin, siguro wisdom na bigay ni Lord. Diba, ito baha. Halimbawa, ito yung
Ito yung, at the same time kasi yung ilog namin doon hindi mabato, so less danger siya, less risk. Kasi kung mabato, delikado kasi madulas ka, maumpog, yun. So ang baha na yan, di ba? Ito yung ilog. Ito yung tawiran. So ang gagawin namin, lalakad kami ng napakataas doon sa taas. Lalakad kami mga more than 300 meters or more. Then after that, ang magamit namin, itataas namin. Then, tatakbo kami ng patawid doon sa ilog. So yung, since inaanod kami ng ilog, since na mataas yung inakyat namin, ang anod sa amin ng ilog is saktong-sakto doon sa tawiran. So hindi namin sa pwede tawirin ng straight, or else aanurin kami na malayo. Ngayon, kapag may matapat kami sa bangin, so delikado kami malunod. Kasi wala kang akitan eh. Di ba? So ang ginagawa namin, yun nga, akyat kami sa napakataas, then tatakbuhin namin yon. So ganun din, kapag sa tingin mo yung baha na, nasa tingin mo kaya pa, huwag mong salubungin. Kailangan umakyat ka muna sa taas para hindi ka maanod ng malayo. So, yun. Dahilan doon sa nangyari na yun, ang mga magulang, they decided, parang most of us, nung panahon na yun ng tagbaha, they decided na maghanap kami ng matitirahan ng mga bahay around dun sa school namin. So yun yung birth pangs, like katulad ng parang birth pangs na paghahalin tulad ng Panginoon. Sa estudyante, hindi puro itong hirap na ito after your suffering, makapag-graduate ka, is hindi mo napapansinin yung mga masasakit na pangyayari or masaklap na pangyayari. Ang makikita mo na lang yun ay part na lang ng history ng buhay mo at magpapasalamat ka rin doon sa nangyari na yun. Kasi dahil nandun sa pangyayari na yun, naging matatag ka. Yun yung nagpatibay sa'yo sa kasalukuyan. Yan, mga kapatid. So, yan yung sinasabi ng Panginoon ngayon sa Ebanghelyo. Malulungkot kayo, parang katulad ng isang babaeng manganganak, kasi mawala siya. Pero pagkatapos nito, ay magagala kayo. Katulad din ng babaeng manganganak, after the birth of a child, hindi niya napapansinin yung hirap na kanyang naranasan. Kundi ang kanyang papansinin na lamang is ito yung sanggol na pinaghirapan ko. Yun na yung nagtiningnan niya, hindi na yung hirap. So, pagdating ng araw, ganun din sa ayo. Parang yan yung sinasabi may sinabi dito si Saint Paul sa Philippians chapter 1. Sabi niya, okay, hanapin natin. Philippians chapter 3. Ang liit masyado nito mga kapatid. Dito sa Philippians chapter 3. Dito tayo sa malaki. Yeah. Kaya yun yung sinasabi kanina dun sa binasa natin. Dun sa Pangaral chapter 12 na alalahanin ng Panginoon bago daw lumabo ang ating mga mata. Okay. Philippians chapter 3 verse 12. Hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito, hindi rin ako sa ganap, hindi rin na ako ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan. Limutin na natin yung nakaraan, bahagi na lang yun ang kwento natin. Okay? At sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit.
Verse 15, Philippians chapter 3 verse 15, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito, ang inyong pag-iisip ay ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan na natin ang ating nakamtan na. So, yun mga kapatid, na magpatuloy na tayo. Magpatuloy tayo. Yung nakaraan natin, part ng kwento natin, kung ano man yung masakit na karanasan natin, part na lang ng kwento natin yun. Kasi at least, yung mga bagay na naranasan natin ay naging tungtungan natin para tayo lumakas. Hindi naman tayo dumating sa ganitong estado ngayon kung hindi muna natin naranasan yun. Di ba? So, yan yung sa tingin ko na the gospel, the message, or the lesson of the gospel of the day, that katulad nung babaeng manganganak, grabe yung sufferings niya before ng birth. Grabe yung kuminsan nga, yung sinasabi ko ng kwento na talagang sinusumpa ng mga babae, yung ang asawa nila, but later on ay sabi nga ng babae, tama na to, ayoko na. Eh, kamukat-mukat, ang dami pa rin ng kanilang anak. Tama ba, Kuya Rumi? May nangyari ba yan sa asawa mo? So, hindi na nila pinansin yung sakit, mga kapatid. But, yung kagalakan na nasilayan na nila ang kanilang anak. So, ganun din tayo. Yung sufferings natin, current sufferings natin, katulad ng binanggit kanina sa Romans chapter 8, verse 18, balang araw hindi na natin pansinin yan. Bagkus, ito yung magpapatatag sa atin sa kasalukuyan para tayo ay magpatuloy sa hinarap. Balang araw, katulad ng sinasabi nga ni St. Paul, siguro dito tayo mag-e-end, na ang naranasan natin ngayon, daming pagsubok mga kapatid. Daming pagsubok. Of course, ang iba dyan, hindi naman talaga pagsubok. Iba dyan ay kagagawa natin or kagagawa ng ibang tao. But God allows this sometimes to happen for us to learn, mga kapatid. Cesarean si Mrs. O, diba? Mas mahirap yun. Di lalong galit yun sa'yo. Pero after the cesarean, diba? Andun yung kagalakan. Cesarean daw Mrs. si Kuya Rome. Okay? Ganun pa man. Kaya nga yung sufferings natin ngayon, mga kapatid, ay wag nating hayaan na sa ating kapigatian na ito, sa ating kasalukuyang kalalagayan na habang naglilingkod tayo sa Panginoon ay maraming mga pagsubok. Alalahanin natin na sinasabi ng Panginoon sa ating paglilingkod habang hindi pa nahayag yung ating kalalagayan, habang buhay pa tayo, hindi pa inihayag ng Panginoon yung ating kalwalatian na inilaan para sa atin, tulad ng binanggit sa Romans chapter 8 verse 18. Alalahanin natin ang mga pagsubok nito ay sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na wala pang pagsubok na dumarating sa sinumang tao kung bagkus tapat ang Diyos. Sabi dito 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yaon. Yan mga kapatid. At sinasabi pa ng Panginoon dito sa 1 Corinthians 15:58 na despite of all circumstances, despite of all problems, despite of all many trials, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sinasabi dito ng Panginoon through the writings of St. Paul in 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sinasabi niya, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo na di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya.
Kaya despite of circumstances, despite of trials, despite of troubles, tuloy lang mga kapatid. Kasi yung pagpapagal natin para sa Kanya ay hindi masasayang. Hindi mawawalan ng saysay. Kaya nga, yung sinasabi na itong mga hindi sumasampalataya sa Diyos, yung mga hindi or tumatanggi sa Panginoon, tumatanggi sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo, yung sinasabi ng let's see and find out sooner or later. Ayun lang mga kapatid. Kaya nga, sa paghahayag ng Panginoong Kristo pagdating ng araw, na sinasabi doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, na sinasabi doon na iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. God bless you, Motanyola. God bless. So, doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, tandaan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap. Basahin natin dito sa Revelation mga kapatid. Siguro ito na yung final verse natin, final parting words natin. Take note, kaya nga pagdating ng araw, itong mga tao na ito na tumatawa sa atin, naghahamak sa atin, na pinagtatawanan tayo sa ating pananampalataya, lalo na sa ibang mga bansa ngayon, they are rejecting the Lord Jesus Christ. Pero sinasabi sa atin na magpatuloy tayo kasi hindi mawalan ng kabuluhan ng ating pagpapagal. Sinasabi sa 1 Corinthians 15:58, at balang araw, ito nga, sinasabi niya sa pagdating ng Panginoon Kristo, iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Tayo man din. Ito sabi dito mga kapatid. Okay. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon na amin. Okay? Bakit iiyak? Good morning po, Joe Montañol. Bakit iiyak tayo, mga kapatid? Kasama tayo mga mananampalataya. Bakit tayo iiyak? Bakit? Bakit tayo iiyak? Ang iyak natin is a cry of joy. It is a cry of joy because the Lord has fulfilled this promise to us. Yun yung iyak natin. A cry of rejoicing. But how about those people na hindi sumampalataya sa Panginoon? Ano yung iyak nila? Yung iyak nila is a cry of resentment, a cry of fear. Saan ka dun ngayon? A cry of rejoicing or a cry of resentment and fear? Good morning, Brother Chun. Kaya sa pagdating ng Panginoon Kristo, kaya nga yung sinasabi ng banal na kasulatan, despite of many trials, despite of many troubles in our lives, let us continue serving the Lord. Huwag tayong matitinag. Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians 15:58, dapat memorize natin yan. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at magpakasipag para sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyo na hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kaya pagdating ng araw, sa paghahayag sa Panginoong Kristo, sa Kanyang pagkasama ng Kanyang mga anghel, iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, saan tayo doon? Sa mga iiyak dahil sa takot at resentment? Or dahil sa umiiyak ka because of rejoicing, because of joy, because of gladness that the Lord Jesus has fulfilled His promise. Yan mga kapatid. It is for us to choose. God has given us the choice. God has given us free will. Yes, bibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. Go ahead. Do what you wish, do what you want. But remember that all these things ay pagsusulit natin sa Panginoon. Katulad ng sinasabi sa mga Ngaral chapter 11, verse 9,
at saka sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, at ganun din yung katulad dun sa sinasabi sa Matthew 25:36, 31 to 46, mga kapatid. So maybe that is by now. Okay, maraming salamat sa inyo na nag-like, 1.5 likes. Yung iba dyan is blood like. And then yung mga nag-tap ng screen, si Joe Motaniola, si Kuya Romy, Brother Joseph John Quijano, at si Kat kanina, yung iba pa, or even yung hindi, yung bagong mga nag-follow, si Kakasio Bito, ayan. Then si Bia Moreno, si Mitch, nag-like. Ayan. Okay. So, nawa, ingatan tayo at gabayan ng Panginoon sa araw na ito, ng Friday. Iligtas niya tayo, iligtas tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok. Huwag nawa niya tayo ipahintulad sa mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman. Iligtas tayo sa stroke, sa cancer, sa hypertension, sa kidney failure, sa AIDS, or anumang mga nakakahawang na sakit, at mga bagay na beyond our control, na mga nakakalason. Iligtas tayo ng Panginoon sa mga lason, sa rabies, sa mga insect bites na nakakadulot ng pinsala sa atin, sa kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo. At sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, iligtas niya na tayo sa mga disgrasya, sa sakuna, kasama ng ating mga pamilya at mga ari-arian, kahit kasama ng ating mga alagang hayop. Iligtas tayo ng Panginoon kasama ng ating mga kapatid at ang kanilang mga mahal sa buhay, at nawa patuloy-puin ng ang Panginoon ng ating mga kamag-anakan na sila din ay tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon ng kanilang mga buhay, Hari at tagapagligtas, Diyos na totoo at tao namang totoo, ay sila rin nawa ay abutin ng Panginoon. At yung mga taong pinag-pray natin na magkaroon ng kagalingan, katulad ni Brother Dominic Navarro, isang lay preacher at asawa ni Brad Calex, na kagalingan ng kanyang asawa, at ang kanilang mga pangangailangan ay ipagkaloob nawa ng Panginoon. At ganoon din po ang mga taong humihingi ng panalangin sa atin. Nawa bigyan ng pansin ng gobyerno natin yung mga homeless, mga local DSWD ay kumilos nawa, ipuin sila ng Panginoon, at maging yung higit na nangangailangan ng tulong at awa ng Panginoon. Ligtas din tayo ng Panginoon, lalo tayo mga motorista, ligtas tayo ng Panginoon sa incap. Ayan mga kapatid, nawa itong pagsusumamo natin ay pakinggan nawa ng Panginoon, at isalang-alang na nawa ang mga itong ating mga panalangin at hinihingi sa Kanya. In Jesus' name, Amen mga kapatid. So that is by now, Shalom, and may God bless us all. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So God bless us all. Brother John, Kuya Romy, si Mystery of Faith, si Mystery of Faith wala. So God bless. Shalom, signing off my dear brothers and sisters.